Jesus, for all you've done. Wala nang pwede natin mahimo, no? Ang magpasalamat sa iyang kaayo. Ay hindi ta siya mabalikan, hindi ta siya mabayaran sa iyang kaayo sa aton nga kabuhi. So hindi kita mag-withhold sa aton nga magpasalamat every time may chance kita magpasalamat. Thank you, Jesus. May God bless you this morning in Jesus' name. So you may take your seats. So, sa Isabela, natapos ng pista, Sister Gay? Less. Tagapon. Subong. Ano na gambal kami, pwede ka stay, no? Para makapaway-way ka pala. Basta kung hindi ka tukatulog, may balay ka di sa mansilingan. Bugnaw pa. So, thank you, Jesus, kahit paano, no, gin-sustainer niyang kusog natin. Kasi kami mga last minute, wala nga mga change of plans nga, di mo makapauway ka. May ma-arise nga sitwasyon nga maalang-alang ka pala, pero ang Diyos nag-sustainer sa aton nga kusog. Amen. Kapasalamat kita, lapit naman lang ang aton nga matapos na ang aton nga pagtuo. Pero hindi na mo tatanong pagtuo, mapadayan kita sa next nga project. Lord, baka naman Lord, baka natin plano, no? Makakita kita sa lugar din aton, no? Kaya wala imposible sa Diyos. So I hope nakapamahaw ang tanan, kag nakapangapi, no? Kay mamati kita sa pulong sa Diyos. Kay importante ang pulong sa Diyos, kanugon kung hindi kita focus, hindi kita kapay attention. So, kabay pa nga nabuktaw ang tanan, may pakita naman sa inyo. Isang araw, nagkwento siya kung paano noong 1930s, sinundan niya yung kanyang ama dito sa Maynila para tulungan siya dun sa kanyang maliit na tindahan. Nagsumikap na siya agad. Siya yung nasa kalye, nagtatawag ng customer. Dito po! Dito po! Dito po. Dito po kayo! Pagkatapos magsara ng tindahan, maghihipos siya. Tapos, doon siya matutulog sa mismong counter. Minsan daw, pag gabing-gabi na, aakyat siya sa bubungan. Di mapakali, titingin sa paligid, titingala sa mga tala. Pero, nung dumating na ang giyera, naubos lahat. Kahit wala nang natira sa negosyo nila, malakas pa ring mangarap si Tatang. Sabi nga niya, you have to start from the ground up. Simple lang yung pangarap niya noon. Shoes for every Filipino. Kasi nga naman, maraming mga Pinoy na walang sapatos pagkatapos ng giyera. At simple lang din ang paraan ni Tatang. Sipag, tiyaga. Yun ang turo niya sa amin. At tuloy-tuloy lang ang pangarap niya. Nung may mga properties na siya, isasama ka niya dun. Maglilibot kayo. Kahit hating gabi, 2:00 ng umaga, sabi niya, ito na ang pangarap ko para sa Pilipino.
Yan, si Tatang. Si Tatang. So, si Maninoy. Si Tito. So that was Henry C. So laban sa ato, nakabatay naman sa istorya ni Henry C. So wala siya nagsugod sa babaw. He didn't start with luxury. Wala siya nagsugod nga mangkarano na siya nga daan. No? He started small. Hindi siya kilala. Wala siya mga powerful na connections. No? In fact, sa sugod, wala siya kabalo kung diin sa dalaon sa iyang paninguha. So, in other words, wala pa siya clear direction kung ano lang iya pakatuan. Basta pisan lang siya, faithful sa mga ordinaryong trabaho. Katamat-amat ang seemingly simple nga obra, ang simple nga pagpangabudlay, nagdako. So ang gamay nga shoe mart sa Manila, nagdako hasta nga naging SM na siya. Nagsubong ang SM, naging SM Investments Corporation na siya. Nabot silingon, hindi lang sa shopping malls. Ang SM may ara siya supermarket, hypermarket, banks, real estate, hotels, cinemas, and logistics to go. Kagiban pa nga mga businesses. So kabalo ka mo kung pila na ka-SM sa Pilipinas, 90 plus malls in the Philippines. May ara sa China, 8. So amo na kadako kag kalayo sa nalabot sa shoe mart sa muna. So ang negosyo nga nagsugod sa gamay, pero kay may isa ka tao nga naging faithful, no, sa iya gamay nga panugod sa kung ano ang pwede niya maubra sa iya present nga sitwasyon. Naging consistent si Henry C. So mula nga sa iya nga pagsustener sa dalayon ang shoe mart naging SM. Wala siya nagpasugod nga kontento na lang siya, no? Nga magstay kung diin siya sa una. Sa kung ano lang siya sa una. So siya mismo ang nagpaninguha sa iya nga sitwasyon na makagwa siya sa mga nga sitwasyon. So may ara na gani ang balanon nga kung natao ka nga pigado, hindi na imo sala. Pero kung mapatay ka nga pigado kagyapon or naging mas pigado kapag sino pa nabasulon mo? No, ako? So, kita, may ara, kita part sa aton nga kabuhay nga maging responsable kita. So, partially, pwede mo na ma-blame, bisipan, like, bata-bata, yung pa ko di sa kalibutan, no? Kasi hindi mo provide pala sa inyong responsibilidad. So, natawag mo itong ma-justify ta, pero kita, responsable man kita sa aton nga kabuhi. So, mayroon kita freedom, mayroon kita utok, no? Na pwede natin magamit para makagwa kita sa muna nga sitwasyon. Pero ang mensahe ko subong hindi ang muna ha. Hindi parte sa kwarta or sila nga kinanglan na din magmanggaranon para magsaka sa langit. Kay ini nga mga butang wala man siya ga-matter sa Diyos. Because God is no respecter of persons. So wala siya ka-impress kung manggaranon ka or kung damo ka kwarta sa bangko, no? Kaya ang tanan nga butang di sa kalibutan sa iya naghalin. Pero kung latawan mo naman, no, sa piyak na bahin, kung sundon mo lang ang prinsipyo ng Diyos, maasenso ka bigyan. No?
kung obedient ka lang, kung nakasubmit ka sa iyong instruction, sunod ka sa Word of God. Kaya ang mga biblical principles makapamayo sa tao, bless sa tao. So hindi na mo ang aking message, no? Kung madumdaman niyo sa una at several months ago, nag-preach kita diri, what's in your hand? So subong-supunan ko ng pamangkot. What are you doing with what's already in your hand? Ano ginaoperata? Sa butang ara na sa ato na kamot? Kaya muna ginatudlo ni Jesus, kung abrihan nato ng Bible nato sa Matthew 25:14 to 30. So nagalantaw si Jesus sa aton nga stewardship, kung ano kita ka-faithful sa butang nga ginsalig niya sa aton. Kung masaligan bala kita sa gagmay, kung masaligan bala kita sa mga dagko ng mga butang. So let's read Matthew 25:14 to 30. So let's all stand. Verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reaped where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa imong apulong. We believe, Lord, na imong pulong buhi, ka matuod, ka ini may kahong na pag-os ang among mga kabuhi.
Lord, we ask your Spirit to anoint this preaching. Kag ini mag-bless sa tanan ng makabati sa siningapulong. And Lord Jesus, kabay pa ini maghatag sang kusog sa amon kag encouragement nga kami maging faithful na mga stewards sa mga butang na ginsalig nimo sa amon mga kamot. Lord Jesus, we surrender to you this time and puna amin lugar sa imong mga presensya. And let your will be done, Lord, sa aming mga kabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. So, please take your seats. Our message today is steward what's in your hand. So, sa buong adlaw, I want to focus on stewardship. Can you say stewardship? Okay, hindi na siya steward or steward. It's stewardship. Stewardess. Steward. Steward little. Steward. Stewardship. So ano ba lang stewardship na ginatawag? So stewardship means taking care of what God has given you. Ang pag-atipan, ang aton nga pag-manage sa mga butang nga ginhatag sa Diyos sa aton. So, are we good stewards? Mayo bala kita nga mga steward sa mga butang ara sa aton. So, ano na nga mga butang? Ang aton nga time, ang aton nga mga abilidad, ang aton nga resources, money, kag ang aton nga ministry. So kung ano man ang ginaobra naton sa church, kung ano man ang ginaobra naton para sa Diyos, no? Music, sa teaching, soul winning, soul keeping, kag bisan pa ang pagpaninlo sa simbahan. So ano ba lang ginahimo ta sa sining nga mga butang nga pwede naton mahimo, no? Ginahalungan ta bala, no? Ginagamit ta bala nga aton simpo sa husto. Ginahatag naton bala nga aton nga best, no? Bisan wala may nagalantaw sa aton. Or ginapawalaan ta lang. Gina-take for granted kay sa pinsa ta gamay man lang pwede ito maobra sa church, no? Gamay man lang pwede ito mahimo, ma-contribute. Hindi pareha sa iban. Sagad man sila lang na yung sagad. Ako yan. Kuhan ko yan. Shy type ko manaan, introvert ako. Hindi man ko talented. Wala man ko iba ng mga skills. Tapos, post mo lang ko sa church. Pero kung sagwa, kagkahon. Tapos kung sa church, ang nawalaan ko lang, puro panilig. Puro panilig na lagi, sala pa. Kaya may panilig sa So, sa scripture nga itong ginpasang Diyos, ginkaangay sa isa ka master. Nga nagpanglakaton sa isa ka journey. Pero antes siya naglakagin panghatag niya sa iyang mga servants ang iya property or ang iyang mga pagkabutang. By the way, kung ang master nag-represent sa Diyos, ang mga servants naman nag-represent sa aton. Okay? So, sa isa ka servant, naghatag siya 5 talents. Sa isa naman, ka-servant, 2 talents. Kag sa isa pagkika-servant, 1 talent. Kag ang pagpanghatag sa ila sang talents, depende sa ila abilidad. To every man according to his several ability. So, ang gitagaan 5 talents, buti ningon, masarangan niya i-manage ang muna kadako ang responsibilidad. Sa 2 ka talents, amo man lang na ang makayanan niya.
Kag amuman sa isa ka talent, kay kabalo ang master nga amulang na ang iya masarangan. Kung silingon, masarangan niya gid ang isa, kay gintagaan siya mo ng responsibilidad. Kag kung piyara ninyo, everyone receive something. Kada isa sa ilang may nabatong gid. Wala sang empty-handed sila. So wala sa aton may makahambal nga wala gid kuya talent. No? Kay kada isa sa aton may ara gid ginhatag sa aton ng Dios. Amen. Sa 1 Peter 4 verse 10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So tanan kita may ara gid na baton halin sa Dios nga kinahanglan naton gamiton para mag-minister, magbulig, mag-bless sa iban. Okay? So kada isa may ara kagigya something you're good at. No? Hindi man na all the time na dapat kabalo kami magkanta. Ang muna mo siling sa talent. Dapat kabalo kami magdrama. Di anong tanak ng amo na talent mo magdrama. Anong tanak sa church? Maartista ka na lang. So, kada mo sa muta na pwede natin mahimo. Kada isa sa aton may strength. No? May mga nabalaan kita nga wala nabala sa iban. Karon, unfair bala ang Diyos kay ang iba niya damo talents, ang iba niya jutay, may araya isa lang. So sila sa ginbasa natin, He gives to each person according to his ability. Okay? Kung silingon, ang responsibilidad nga ginhatag sa aton, suno sa aton nga masarangan. So, unfair ba lang Diyos? No. Kaya wala niya kita-kita-gaasang butang nga hindi ta kaya. So, paano na lang may tagaan niya kasang ulubrahon nga hindi mo kaya? No? Mabugatan ka. Mangluya ka kay ay hindi ko ni kabalo. No? Ma-discourage ka. Kaya tagaan ka dako nga responsibilidad nga ang imo yung masarangan gamay lang kung nani, no? Sa sugod. Muna ya ang unfair. So kung lang tawon ta bisan lain-lain ang ginhatag sa aton sang Dios, pero parehas kita tanan nga may opportunity nga maging faithful sa kung ano ang ginhatag sa aton. No, gamay man na o dako. So hindi kita mamangkot nga ang iba niya damo sa akon. No? Instead, pamangkoton mo ang imong kalingon, faithful ka bala sa butang ang ginsalig sa imo sa Diyos. Bisan nando pa nakagamay. No? Masaligan ka bala. Kaya bisan isa lang na or duwa ka talents ang ginatag sa imo sa Diyos, pwede gina nimo mapadamo. No, pwede mo gina ma-multiply, pwede mo gina ma-double. Na magambal kita talent, ano bala na? Singing, dancing, painting, arts, acting. So sa context ng atong ginbasa, hindi siya skill or ability. Like, music, singing. So ano yung mo talent, Brother Jose? Kagabon niyo ba mangkot ko ni mga kabataan mong talent? Amo na nag-practice sila sa Make Me a Servant. Kay mga singing talent sila. So anong inyo yung talent? Sister Charmaine, artistic ni siya kung no? Amo nila. But Sister Princess, ano yung mga talent? Kuminsaran nila ang talent. Kada isa sa ating mayara, ito kaya ability.
ikaw lang na makaubra. So, ang buot silingon sa talent sa Matthew 25, ano? Kwarta. Actually, dako nga kantidad sa kwarta. Kaya ang word na talent naghalin sa Greek word nga talenton, which means a large amount of money. Bisan ang isa lang katalent, mamabati ka mo kag sa hindi, kadako na kwarta. Bisan ang isa lang katalent. Kaya ang isa katalent equivalent sa 20 to 30 years nga sweldo sa isa ka worker. Amo na kadako sa isa ka talent. So, pila pa lang mo ka years nga, baragoro 20. Wala po kalabot, guro sila tintanan ko nga sweldo, tapos tamo pa ko absent. So, muna, isa pa lang nakatalent. So, ano ba lang kadako sina, no? Amount sa kwarta. So, sa original nga language, ang talent nga ginatawag dako-dako nga kwarta. Pero kung insindiyon ta ang context sang parable, kung i-apply natin sa aton nga sitwasyon, ang talent sa muning mga resources nga ginsalig sa aton sang Diyos, such as our time, skills and abilities, responsibilities, mga spiritual gifts naton nga pwede naton i-gamiton sa iyang bulwaton. Kaya kung ano pang ara sa aton nga kamot. Dala na dira ang mga literal naton nga mga talents vidya, no? So in the same way, hindi kita maglantaw sa talents sa iban. Na mas damo sila nabalaan sa akon, no? Focus kita sa kung ano ang pwede naton maobra. In other words, you have to be faithful sa responsibilidad nga ginhatag sa Diyos sa imo. Sa talent nga ginsalig sa Diyos sa imo. Pareha sa servant nga gintagaan 5 talents, kag sa servant nga gintagaan 2 talents, wala na sila yan nagpatumpik-tumpik pa. Wala na sila nagpabuwas karon sa padutinggon, no? Kung ano nilang talents. Kung basahon natin sa verse 16 to 17 sa NIV na version, the man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. So siling dira at once. But silingon, no delay, no excuse, no overthinking. Insigida, agad-agad, nag-take sila dayon sa action. Kung ginano nilang kwarta, aginsala sila, gin-invest, gin-negosyo, kung ano ba ang mga productive na activity ang gingamitan nila. Kag nagdoble ang ilang mga kwarta, nagmultiply ang talents nga sa ila. Ang 5 na himo 10, ang 2 na himo 4. So ano yung ginubra sa isang servant nga nakabaton isa lang ka-talent? Nagkut-kut siya sa buho sa duta kaging tago nga dito ang iyang talent. So nga mo tayo ginubra sa isang servant. Hindi siya pala kabalo mag-manage sa isa ka-talent. No, kay ang ginhatag sa ila, suno sa ila masarangan. Kabalo ang Diyos na kaya-kaya na ginang isa ka-talent. So nga wala niya gingamit ang talent na ara siya because of fear. Kagsala ang pagkilala niya sa iyang master. Ang bala niya sa verse 24, Lord, I knew thee that thou art an hard man,
reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. No, ang bal niya, budlay kaya klase nga tao. Kaya kapangkwa kasang hindi mo pinangabudlayan. No? Evil nga thinking. So, tungod sa laang pagkakilala niya sa iyang master, kag tungod sa iyang kahadlok, nagano siya karon. Nag-play safe si servant number 3. No? Kaya hindi siya gusto sa risk go. So, ginlubong niya sa dutang iyang talent, kag nagpahimuyong sa banga. So, unfortunately, kadamo sa mga believers nga kaangay sini nga servant. Amo niya gingamit ang parable kay gakatabo ini sa mga believers. So, maging ano bala kita, maging servant number 1, number 2, or number 3. So, but may mga tao nga kaangay sa ulihin nga servant. It's not because they have nothing, but because nakulbaan sila mag-try, nakulbaan sila mag-fail, nakulbaan sila kung ano ang hambalon sa iban sa ila. So, tandaan nato ng Bible, nag-remind sa aton that God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So dula ang tanan ni ang fear kay hindi ni iya sang Dios, no? Kag nagaparalyze ni siya sa aton sa kung ano ang pwede naton maobra. Nga disable ni siya sa aton ng mga potential nga pwede kita taning makaamo, amo to, pero kay tungod hadlok, huya, no? Or kung ano man da nga excuses ang ara sa atong pinsal, wala lang. So dulaon nato ng fear. Kaya kung hindi na ni pag-overcome ang atong nga kahadlok, ang atong nga huya-huya, hindi kita mapuslan sa buluaton sa Diyos, sa iya nga purpose. Amen? Kag maabot ang time nga maatubang kita sa Diyos, there will be a day of reckoning, a day of accountability. Kag ang panahon nga sa buong pagasig, ang opportunities para magserbisyo kita sa Diyos, mag-alagad kita sa iya, magpagamit sa iya nga purpose, temporary lang ni. No, hindi niya nga hasta min trust may opportunity kita nga magpagamit sa buluhaton sa Diyos. Kag wala ta kabalo kung hasta sa ulang ni, mabal ka next year na kung mapakabukod na gid ko, matutong na gid ko sa simbahan. What if 1 week before nag-rapture? Yes. Kung magbalik gulpi ang master, kag pamangkuton niya kita, ginano mo ang talents mo, Sister Princess? Nagdoble bala? Nagmultiply bala? Or ginlubong mo sa duta? No? Kag nagpatawhay, kaya hindi mo gusto sa responsibilidad. So, kung natawon na doon ang istorya, ang ini nga parable, ginsaligan sila sa talents sa ila master kag naglakat. Wala na niya isa-isa pa sa mga servants nga, okay, step 1, step 2, step 3, ang manobraw nyo. Kung may any other questions, just call me and I'll be there. Wala niya again isa-isa nga kay step 1, pulpog, martilyo. So, kung anong ila obrahon, ila na to ya initiative, no? Kung anong ila obrahon para ma-manage nila or ma-multiply, kag magdamo ang ila nga talents. So, wala niya na ginabalan si servant number 1 nga, okay, ikaw daw may mayo ka, i-deposit mo to sa bangko or ma-abre ka na tiyanggi, no? I-negosyo mo lang kwarta ng binbilin mo sa inyo.
Ikaw, servant number 2, Sister Charmaine, ubra ka to sa kwan, abri ka to sa babuyan sa inyo, kaya mayo kang inyong may lapad inyo duta, no? Kay mayong balik sa babuyan. Kaya sa servant number 3, so ikaw yung medyo kwan ka pa, ilaw ka pa, 1 talent lang mo. Kag daw medyo gusto mo magpatawhay, kuhan mo na lang yung talent, ang kwarta ang gibilin mo sa mo, i-cash in mo na lang sa Gcash, kag i-scatter mo, para hapos lang. So wala sila gintudloan sa master kung ano nilang kwarta. Ginsaligan lang sila. Ginbilingan sila suno sa ila kapasidad. Kag sila na ang bahala. Magamit sang ila nga initiative. Magamit sang ila nga common sense. Magamit sang ila nga utok. So dapat gamitin ka ng utok na doon para hindi siya mahal kung ibaligya. No? Kay na-overuse na siya. Kay slightly used. Barato. Mahal kay slightly used. So, kabalo ka mo sa difference sa common sense and initiative. Kabalo na ka muna, no? So, initiative is about taking action without being told. Wala ka na ginasugo, wala ka na gina isa-isa. Common sense is about good judgment in everyday situations. So, paghimo sang wise o kung husto nga desisyon. So, bilang mga responsable ng mga servants, kita ng mga Kristiyano, dapat niari kita sini. No? Common sense, initiative, kag gamiton ta kita ng atong nga utok. Gusto? Yes. First na makato kita sa church, before service, hindi na kita dapat isa-isahon kung anong mga program. Malagaw na itong mata, automatic. Wala pa na siligan manilay ko anay. Wala, no? Before service, hindi man kita diri mga bisita. No? Aton man ni simbahan. Hindi man kita kaulat kay gin-bless na kita ni Jesus sa mga lugar. Siya, pag hindi manilig, si Jesus pag hindi manilig. Aton ina responsibilidad. Magabot kita di, no? Bulig kita maintain, take care sa sining nga lugar. Kay kamay malang ni. Kung makita niyo for example, ang basurahan, puno na. Hindi ka na mamangkot, pastor, mailis na ta? Sa trash bag. No? Kita mo na ang tanong, ang ibang nga tanong, nag-yellow na. No? So, kapangayon na sila tubig. So, hindi mo na sila pamangkutan, gusto mo bunyagan. Kita na gawito natin ang aton nga kukote. Kung manilig kita, especially kung Saturday, hindi ka na pag-isa-isawang nga, okay? Tapos sa sulod, sa buwan naman. Sa likod. Tapos sa likod, sa buwan naman. Kay ato na di, premise na ni. No? So, kagamay malang ni magpaninlo, kag ang obra, di wala naman siya kaunta, basta gamay lang. Kaya niya po, wala ni kapaway. So, hindi na kita mapasugo, no? Kay kalaw ay kami nasugo pa kita. Kag ako nalawayan man nasugo man ko. Kaya hindi man ko post, no? Hindi man kuya ano ni? Wala mo kuya kapasweldo sa inyo. Ato ni tanan. So, ari sa church lang ni nga mga examples. Pero ang atong initiative, common sense, kakang pagkamit sa atong nga utok, kinanglan tagid ni obrahon inside and outside the church. Amen? So, paano tabala ginagamit ang atong nga tiyempo? Ginaredeem tabala ang atong nga time or ginalabyan lang kita sa panahon. So, dapat wala na kita ginaisa-isa nga okay sa buwas, Monday, amo ni Brown mo para magmayo ang buhi. So, dapat kita ang maging responsable sina, no?
Kung may alay tao nga natao lang sa kalibutan, pero natao lang sa para mag-exist. Wala siya sa direksyon, wala siya sa purpose sa kabuhi. So kung faithful kita sa mga butang ala sa aton, kung masaligan kita even sa mga gagmay, no, mga responsibilidad, ang Diyos nag-reward gid sa faithfulness. Ano ang hambal sa servant, sa master, sa duwa ka servants, nga nag-multiply sa ilang talents? Hambal niya, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. So, sino din na namin ang balan? Well done. Good job, Brother Jose. No? Keep up the good work. Good job. Di ba daw ka namin sa pangatsyag, no? Especially kung yung mga love tank, words of affirmation. Sino naman? So, kanami pamatian sina. Pero, dapat kung ginabalan kita sina o maghambal ka sina, sincere man. No? Nga ginabalan mo siya, good job. No? Anong rason? Kaya kung good job lang, daw wala man sabor. Good job. Good job sa ano ma'am. So, ihambal mo nga ang na good job. No? Para sa ginbasa natin, thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. So nga na good job ang duwa ka servants, kay masaligan sila. Bisan sa gagmay ng mga butang. So wala na gani isang Diyos kin compare nga imuya 10, iyaya 4 lang. No? Wala na sila kin compare kay parehas nga nagduble ang ilang talents. Nagtubo 100% based man sa gihatag sa ila. So ilang faithfulness parehas lang, no? Kung muna nga ginabala sila sa Diyos parehas, well done. Kagano ilang reward? Mas saligan sila karon sa mas ko bagay ng mga butang. I will make thee ruler over many things. Kung hindi kita pagsaligan sa Diyos sa mga mas tako ng building, kung hindi tayo ma-take care ang gabay natin sa building. Hindi kita ma-promote kung hindi kita maubra ang mga responsibilidad na ginahatag sa atin. So in other words, ang duwa ka servants, gin-promote sila. No? Sa trabaho, hindi man kita ma-promote kung wala mo ginaubra, tanong yung mga obra. No? So sa ginharian sa Diyos, ang ato niya promotion, wala ni naga-base kung ano kita di kasagad, kung ano kita di ka-talented, kung ano kita ka-abilidaran, nga ako lang yung makaburasin, hindi ko yung ma-replace diya, kaya ako lang yung makaburasin. It is based on our faithfulness. The faithfulness sa mga gagmay nga butang, nga ginaubra ta sa Diyos. Nga bisan wala may nakakita, masaligan kita. Nga bisan wala may nakakita, naga-obey kita gyapon. Kaya ang Diyos, siya na bahala mag-reward sa aton openly. No, bisan wala sa ibang may nakakita. Kaya siya nakakita sa tanan na ginubra ka. Now, kung ang Diyos nag-reward sa faithfulness, on the other hand, unfaithfulness has consequences. Unfaithfulness. So, ano nga ang basa master sa servant number 3? Thou wicked and slothful servant, ikaw nga malain kag tamaran nga alagad. Malain kag tamaran. O, tutubog iba. Kung para sa imo, malain ako nga klase sang amo, kag nagadiman ako sang resulta, tani, ginbutang mo na lang sa bangko ang imo nga kwarta para
at least man lang nagtubo siya sa interest. Kag may ibalik ka sa akon, pagbalik ko. Pero nag-ano, si servant number 3, nagtinamaran. Amo na ang akalaw ay nga kung kita Kristiyano, kag tamaran kita, hindi manami. No? Kaya ang Diyos wala na namian sa mga tamaran. Ako wala man ko na namian sa mga tamaran. Kamu ya, Sister Charmaine, namian ka sa mga tamaran? Wala. So, kung tanawon ta, timagtinamad man lang na, no? Wala man ko kapang tunto sa mga tao, wala man ko kapangawat, wala man ko kapamuyayaw, wala man ko kabinutig, wala man ko kaobra sa lahat. Pero, wala man ko kaobra sa gusto. Kag, wala mo gina-obey ang master, wala mo ginsunod ang master. Siling sa James 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. So no ginhimo sa talent ni servant number 3, ginkwa sa iya, kag ginhatag sa servant number 1. So muna masubo nga isa na lang gid ka talent ang ara sa aton, bawion pa. Nga kay wala naton ginagamit. Kagintawag siya unprofitable servant. Both sa lingon, unproductive, wala bunga. O kung gusto niyo masakit-sakit pagit, useless. Kagano ang ginhimo kay servant number 3 sa last verse? That's why this is serious. Kay sa last verse, siling dira, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So ang aton nga tinamad, it could lead to disobedience and neglect sa mga dapat ulibrahon. Kag pwede nita madala sa sininga lugar kung diin madulong kag ang mga tao nagahilibion kag nagabinagrot ang ipon. Why? Because of regret. Muna ka seryoso sa konsekwensya sa aton tinamad. Ang konsekwensya sa paglikaw sa mga responsibilidad. Para hindi pagpamahog, no? Reminder ini para ini makabulig sa aton tanan. Nga hindi kita pagtawag ni Jesus nga wicked and slothful, magbalik siya. Amen? So I hope na remind kita subong adlaw nga one day maatubang kita sa Diyos. Kag hindi siya mamangkot kung mas damo balang imo talents compared sa iban, or kung mas damo balang na-accomplish mo compared sa iban, no? But rather mamangkot siya ano balang ginobra mo sa ginhatag sang Diyos sa imo, sa talent nga ginhatag sang Diyos sa imo, sa opportunities nga ginhatag sang Diyos sa imo. Ginlubong mo bala, no? Gintago mo bala sa impulsa, no? Or ginusar nimo. So ang Diyos wala nagapangita sa perfection. Ang ginapangita niya is our faithfulness. No? Bisan subong matya mo, hupin ka pa, kamay palang pwede mo mabulig sa church. Or siguro matya mo, 1 talent palang ara sa imo. No? Hindi natin pag-i-underestimate kung ano man na kasimple, ano man na kagamay. Kay imagine 20 to 30 years na sweldo sa isa ka work. No? Bisan-isa lang nakatalent, kung masaligan ka dira, pwede gid na magduble kag magdamo. Amen? So, kabay pa sa pagbalik ni Jesus, maabtan niya kita nga productive kita sa iabuluhaton, kag profitable kita ng mga servants. Amen? Be a good steward sa kung ano man ang ala sa atin ng mga kamot. Para magbalik si Jesus, makambal sa atin,
Well done, good and faithful servant. Amen.